Magandang umaga! Another day, another blessing! Yung pagising mo pa lang sa umaga mo na maganda ka na, blessing na yun. At halos nakakalahati na kami sa pag-install ng curtain. At halos 2 araw na nga lang ay darating ng mga may-ari ng bahay. At kailangan namin ilipat itong lamesa na ito sa kanilang lanay. At ito naman isang lamesa ang ililipat namin dyan sa pinag-alisan. Nararamdaman ko nga na mas madalas nga silang kakain dyan sa lanay kaysa dito sa loob. At final na talaga na bawal nang ipasok ang tsinelas dito sa loob ng bahay. Seryoso na po kasi talaga ang general cleaning na gagawin namin ngayon. Pero syempre, mag-almusal muna tayo. Tusino na may kamatis, itlog na pula at saka yung sinigang kagabi. Dahil na-experience na namin kung saan masarap kumain dito sa mansyon na to. Kaya sigurado ako na yung may-ari ng bahay, madalas dito rin talaga sila kakain. At itong dalawang to, napakalakas mag-trip. Paghahanap daw sila ng hito dito. Anyway, nilinisan lang po nila yan ng very light. Mas maaga nga pala po kaming gumising ngayon dahil ang gusto namin ay maayos na yung kortina sa living room sa baba, sa may dining area, sa may hagdanan, bago po sila talaga dumating. At anong kalokohan to, palibasa parehas pag Junjun ang pangalan ng dalawang yan, kaya tingnan nyo. At habang umiinom ako ng tsaa dyan, nai-imagine ko na talaga ang reaction ng mag-asawa kapag nakita na nila ang kanilang dream house. At ito naman yung ibinilin sa amin ng kapatid ng may-ari ng bahay. Aalisin na nga po lahat ng mga kalat dito at yung truck po namin ang gagamitin. Ililipat na po ito sa ibang lugar. Sa pagkakaalam ko, yan yung unang ginawang cabinet doon sa kitchen nila, kaya lang hindi nagustuhan. Kaya nagpagawa na lang po ulit sila ng bago at i-house tour ko na lang po kayo dito bago po kami umuwi. At ang iba naman ay pupunta ng palengke, si Kuya Boy at saka si Niknik. Sila po ang nakatoka para sa pananghalian namin. Dapat nga sasama ako niyan, kaya lang maraming mga ganap po dito na kailangan kong makunan. Kaya sabi ko, magka-tricycle na lang kami ni Mama mamaya para ma-experience na rin namin yung pagkukommute dito. Sobrang laki rin kasi ng bahay na to, ay sabi ko sa inyo talaga, kanya-kanya kaming toka. Hindi ka talaga mauubusan ng gawain dito. Kapag nag-for good na ang mag-asawa dito, kung tutuusin, dapat 2 hanggang 3 katulong ang dapat dito sa bahay na to. And shout out kay Ate Emma at saka sa kanyang anak. Anak ba yan ni Ate Emma? Siya po talaga ang naglinis talaga dito sa mga sahig na to. Iniisa-isa talaga niya yan. Kaya mamaya sigurado mas makinis pa yun sa mukha natin. At syempre, ang team relaxing chairs hindi ang pakakabog. Wala talaga sinasayang ng oras yung mga yan. Alam naman kasi din nila na nagmamasid lang ako. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo, halos lahat po kami dito marunong magluto. At yan nga ang lulutuin nila ngayong tanghali, isda at saka bumili rin sila ng pambulalo. At iniwanan na nga namin sila dyan ni Mama, umalis muna kami, pumunta muna ulit kami doon sa kapatid ng may-ari ng bahay. Alam nyo, simula nung umalis kami ng Manila papunta dito sa Bulinaw, palagi na lang ako nakakakita ng dilaw na pusa hanggang palengke. Ganon din po yung kulay puti. Kung pwede ko nga lang iuwi ang mga pusang yan, ay naku, inuwi ko na. Bala, andito nga pala po ulit ako para po mag-upload. Dahil hanggang ngayon, ay naku, hindi pa okay talaga yung line ng cellphone ko. At pagkatapos nga namin mag-upload, ay dumiretso na rin kami sa palengke ni Mama at magta-tricycle na nga lang kami. 40 pesos po pala ang pamasahe dito hanggang palengke. At nagsisisi nga ako kasi hindi ako nagdala ng pang-workout. E di sana nakakapag-jogging ako dito. Lalo't yung kain talaga namin dito, unlimited. Ikaw na lang talaga ang susuko. Tapos may makakita ka pang ganitong klase ng isda, tinapa. Unang tingin ko pa lang, alam ko masarap yung tinapa na yan dahil yan po talaga ang magandang size ng tinapa. 50 pesos po ang tumpo kaya naghati na lang talaga kami ni Mama kasi may kamahalan. At pagka-uwi nga namin dito sa bahay, ay chinek ko muna yung mga kurtina na ikabit nila. Pero hindi pa yan tapos, may mga i-fix pa nga dyan. At eto naman si Ate Emma, andito naman sa living room naglilinis ng sahig. Eto nga pala yung mga dining chairs na lilinisan din ni Ate. May mga stain po kasi yan pero wag kayong mag-alala kasi matatanggal naman po yan. Halo-halo po kasi yung inaalis. May pintura, may rugby, kung ano-ano pa. At nung malinisan na nga ni Ate dito sa dining area, ay isa-set up na namin yung dining set. At ang ganda nga ng combination ng mga gamit dito sa bahay nila. Lalo na siguro kapag nailagay na nila yung mga ibang mga anik-anik dito. At sobrang iningatan po naman yung dining table nila dahil quartz po ito. So may tendency po na pwede siyang mabiyak. Kaya bukod sa binalutan pa namin yan, nilagyan pa talaga namin ng foam sa ibabaw yan. Kaya lang mayroon po talagang hindi naiwasan. Nagkaroon po ng crack yung pinakagilid niya. Siguro hindi napansin nung naglipat niyan. Naumpog kaya ayan no, may crack. Buti na nga lang po at hindi sa ibabaw nangyari. Anyway, tingnan natin kung magagawin pa namin ng paraan yan. At pati nga po yung mga paa niyan, kailangan po namin i-retouch. At dito naman sa part ng hagdanan, ito naman yung pinag-aalala namin. Daw po ito lilinisin at ifa-final. I-retouch nila, lilihahin. Kaya lang po, hindi po talaga po pwede. Kaya nakipag-usap na lang kami sa gagawa. Lahat po kasi ng effort namin masasayang. Madudumihan po ang kurtina, maging paglilinis ni Ate Emma. Lahat po yan magiging useless. Lalo't kung machine po ang gagamitin nila. Ilang araw na rin nagkukuskus dyan si Ate.
Dahil may paraan naman, magmamano-mano na lang daw talaga yung gagawa. At kinahaponan ay nagbanding-banding po kami ng mga kapatid ng may-ari ng bahay. Sobrang saya nga namin yan, kaya lang po bitin, meron pa po kasi silang mga aasikasuhin. At ang sabi nila sa akin noong una, hindi daw sila marunong kumanta kahit sumayaw. At yung mga request nila, aba naman talaga may mga panghugot. Hira na talaga siguro ang mga babae na walang hugot pagdating sa love life. At eto na nga ang sinasabi ko, hindi daw sila marunong sumayaw, pero tingnan nyo naman. Nasabi ko sa inyo iba talaga kapag nababalutan na ng alak ang katawan. Anyway, thank you sa banding. At syempre, kahit may banding, tuloy-tuloy pa rin po pagkatrabaho ng mga workers. Lalo na yan si Jessa, halos kakain lang, ihi ang pahinga niyan. Alam nyo, may advice ko lang sa mga gustong mag-business para hindi mabigat ang samahan ninyo, mga pa-workers mo man yan, maging ikaw na amo. Dapat po pagdating sa pagkain, wag natin silang tinitipid. Kahit pa po yung mga nagpapatayo ng bahay. At dito sa clip na to ay take note ha, hindi po sa amin lahat ang laman yan. Pinabili po ng may-ari ng bahay yan dahil marapit na nga po silang dumating. Ang daming mga babae na nangangarap sa ganitong klase ng ref. Ang ganda. At ang halian na naman. Bulalo nga po pala yung ulam namin ngayon at sila Kuya Boyet and Dikdik po ang nagluto. Ang sarap naman ito, half cook yung gulay. Dahil hindi naman po lahat kumakain ng karning baka ay nagluto rin sila ng isda. Sarsyadong malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap. At kinahaponan nga ay ito na yung sinasabi ko sa inyo na gagawin na nga yung hagdanan dito sa second floor. Nag-face mask na nga lang kami yan dahil matapang yung amoy na inipinapahid nila. Pero okay lang kasi saglit lang naman nilang gagawin daw yan. Dapat po talaga lilihahin yan na may machine. Kaya lang hindi po talaga po pwede. Nagkasabay-sabay po kasi yung paggawa. Anyway, lahat naman may solusyon na pag-uusapan naman yan. At 2 oras pa nga lang ang nakakalipas ay nako, may nagluto na naman ng merienda. Hindi na nga lang ako nagpaluto ng merienda kasi sabi ko para masarap ang kain kinagabihan. Kaya lang itong si Niknik, napakahilig din na talaga magluto. Salamat! At sinundutan pa ng Coke, buti na nga lang Coke Zero. Kaya alam nyo ba itong si Jessa, lumulubo na rin para ng mukha ng gasol. Tatawanan na nga lang kami kasi pagkakain namin, magtatanong na naman kami ano ang ulam natin mamayang gabi. Kaya kahit may kabigatan minsan ang trabaho namin, hindi talaga kami basta-basta papayat. At bigla na namang umit ang ulo ko dito habang nag-voice over ako kasi pabago-bago yung clip. Ito yung karugtong nung kakain kami ng pananghalian, bakit nandito na? Ayoko na chillers tong baguhin, kayo na lang ang mag-adjust ha? May mga clip po kasi na ang ginagamit ko ay yung cellphone ni Habi. Kaya kapag sinave ko, hindi nagkakaakma-akma yung mga clip na dapat magkakasama. Hay nako. Ako rin po kasi ang nag-i-edit ng mga videong ina-upload ko. Anyway, ang sarap nga ng kain namin dito at dito talaga masarap kumain dahil mahangin. Sigurado ako na dito rin madalas kakain ng may-ari ng bahay at ang family nila kapag andito na sila. Alam nyo, hindi ko rin talaga basta makakalimutan yung moment namin dito. Ang tagal na rin kasi namin dito, pero hindi talaga tatalunin yung tagal namin sa Zamboanga. Sana nga pagdating nila, ganito rin yung mga clip na makapanood ninyo. Masaya po kasi yun sa may-ari ng bahay, lalo na kapag bumalik na sila sa ibang bansa. Masarap mo na may pinapanood, lalo na yung mga pinaghirapan natin dito sa Pilipinas. Mga happiness natin, at tansya ko na yan si Sis Beth. Mahilig din talaga siya sa kasiyahan at mahal na mahal niya ang pamilya niya. Kaya nga ganito kalaki ang bahay nila dahil kasama dito talaga yung mga kapatid niya. Pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso muna kami ulit sa kapatid ng may-ari ng bahay at magha-upload po ako. Pero yung mga oras na yan ay napapunta na po sila ng airport para sunduin po ang may-ari ng bahay. So sa mga gusto pong umorder, nasa screen lang po ninyo ang aming contact number at sa price naman po pakibasa na lang. Alam nyo dito sa amin, mura pero hindi basura, kaya subscribe ka na. Bye!